Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah! Marami pong nagtatanong kung ano po reaction. Eto na po yun. Ito na po yung reaction ko. Vic Soto nagsampa na ng kaso at 35 milyon na danyos hinihingi. Binasag na ni Bossing Vic Soto ang kanyang matagal na pananahimik sa ilang dekada ng isyo na kanyang kinasasangkutan kasama ng kanyang kapatid na si Tito Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey hinggil di umano sa pangmumulistya at panggagahasa sa aktres na si Pipsy Paloma noon. January 9, 2025 ay nagtungo sa Muntinlupa Regional Trial Court si Vic Soto kasamang kanyang may bahay para magsampa ng kasong cyber libel ng 19 counts of cyber libel sa isang direktor na si Daryl Yap at 35 milyon na danyos ang kanilang hinihingi. Bakit nga ba hanggang sa ngayon ay nabubuhay pa ang isyo ni Pipsy Paloma? Sino nga ba ang babaeng ito? Well, bago natin pag-usapan, kung bago ka pa lang sa ating channel, pindutin mo ang bell icon at pasubscribe na din ng ating munting channel para sa ganon ay ma-update ka sa iba pang mga video na gaya nito. Si Pipsy Paloma o Delia Dueñas Smith sa totoong buhay ay pinanganak noong March 11, 1966. Sa edad noon na 14 na taong gulang ay napasabak na si Paloma sa showbiz nang madiskubre ang kanyang talento ng isang tao na mahinahawakang mga artista noon. Bago pa man siya naging Pipsy Paloma ay Scarlett, unang naging screen name, ngunit hindi ito pumutok sa takilya hanggang sa makaisip ang kanyang manager ng iba pang screen name ay dito na siya binigyan ng pangalang Pipsy Paloma. Hindi lang siya ang may pangalang kakaiba na ipinangalan sa brand ng soft drinks. May 3 pang babae na binuo ng kanyang naging talent manager noon, sina Sarcy Emanuel at Coca-Cola Nicolas. Pang-apat dito, si Pipsy Paloma. Sila ay magkaparehong isinilang sa taong 1966 at sila ay naging kabahagi ng malalaswang pelikula kahit sila ay minor de edad pa lamang. Ang kauna-unahang pelikula na lumabas sa takilya noon na ginampanan ni Pipsy Paloma ay ang Brown Emanuel. Nasa 15 taong gulang na si Pipsy Paloma noon sa panahong yon, ngunit kayang-kaya niyang maghubad sa harap ng kamera mga role sa pelikula na malalaswa na di bagay sa kanyang murang edad, at sa panahong yon ay hindi pa istrikto ang mga bold na palabas sa mga takilya. Ngunit nang sumapit ang taong 1982, may pangyayaring nagpabago sa buong buhay ni Pipsy Paloma matapos ang gisting niya noon sa isang sikat na palabas na kung tawagin ay School Bukol, kung saan ay nangyari di umano ang panghaharas kay Pipsy Paloma at kanyang kasama na si Guada Guarin. Ayon pa sa salaysay ni Pipsy Paloma, noon di umano ay may panghahalay di umano na nangyari sa kanya at kanyang kasama, at ang itinuturo niyang mga responsable sa aligasyon na ito ay si Vic Soto, kapatid nito na si Tito Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Makikita daw ang ebidensya noon kung saan napunit ang kanyang damit na suot. Kasama nito ang mga panghihipo sa kanya at pilit na panghahalik ng nasabing mga komedyante. Hinawakan din daw ng dalawa ang kamay ni Pipsy Paloma hanggang sa magtagumpay sila Vic Soto sa kanilang plano noon at dinala daw si Paloma sa isang kwarto ng hotel kasama na si Guarin, at mismo na ding si Guarin ang nagpatunay sa pangyayaring iyon. Dagdag pa ni Guarin ay pinatira daw sila ng ilegal na droga ni Vic Soto kaya halos wala silang magawa. Pumutok ang balitang iyon hanggang makarating sa kinauukulan, ngunit ang kampo ni Soto, De Leon at Richie De Horsey ay mariing itinanggi ang mga paratang sa kanila. September 1982, nang maglabas ng statement si Vic Soto sa pamamagitan ng Who Magazine, ay dito inilabas ni Soto ang kanyang panig at ika pa ay kabaliktaran di umano ang sinabi ni Pipsy Paloma. Ang paratang ni Pipsy Paloma sa kanila ipinabatid ni Vic Soto na matapos ang tiping ng School Bukol noon na si Guarin at Pipsy Paloma ang lumapit sa kanila para magpa-autograph. Nag-request pa di umano si Paloma na ang larawan daw na gusto nila ay yung sila Vic Soto ang hahalik sa kanila. Sa panahong yon, sa kasagsagan ng isyu, may naipakita pang mga larawan si Vic Soto sa publiko kung saan si Vic Soto ang humalik sa dalaga, at makikita naman na tila ba nagugustuhan ito ni Pipsy Paloma. Sa isang larawan naman nakuha na naipakita ni Vic Soto ay makikita na tila ba hindi niya type si Joey De Leon na siya namang humalik kay Pipsy Paloma. Si Rene Cayetano ang may hawak ng kasong ito noon, isang prosecutor. Handa na sanang isalang sa korte ang kasong ito
Ngunit nang bigla na lang naglaho na parang bula si Pipsi Paloma bago pa man umpisahan ang pagdinig. Matapos nito ay agad nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis at dito na napag-alaman na may isang taong itinago si Pipsi Paloma na pinangalan ng Benvenido Mendoza na sinasabing malapit daw sa pamilyang Soto. Matagumpay nilang nabawi si Paloma ngunit hindi nakasuhan ang nasabing tao na responsable sa pagtatago kay Paloma. Isang buwan matapos ang mainit na isyu, October 13, 1982, nang biglang magpahayag sa kanilang TV show ang tatlo, si Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Humihingi sila ng paumanhin sa publiko dahil sa kanilang kinakasangkutang isyu noon at iginiit na wala silang ginawang masama sa dalaga. Bagkus, malaki ang kanilang respeto kay Pipsi Paloma ay itinanggi nila ang nasabing paratang. Kasunod naman ito ang pagsulpot muli ni Pipsi Paloma sa publiko at iginiit na si Tito Soto ang nanakot sa kanya at inutusan siyang iurong ang demanda sa tatlo. Hindi naging malinaw sa publiko kung sino ang pumirma ng pag-withdraw ng kaso na sana'y isasampa dahil mas pinili di umano ni Paloma na manahimik at lisanin ang buhay showbiz noon kasama ang kanyang boyfriend. Kasunod naman ito ay pumutok na naman ang balita na si Paloma di umano ay nalulong sa illegal na droga. 1983 naman nang bumalik sa buhay showbiz si Pipsi Paloma at may ibang imahe na ito dahil siya ay sobrang pumayat na ikinagulat naman ng kanyang tagahanga. Ang bagong imahe naman ni Pipsi Paloma ay ipinaliwanag noon ng kanyang talent manager. At ayon pa, ay nakakaranas di umano si Paloma ng sobrang depresyon. Ngunit unti-unti na daw itong nakaka-recover. Sa kanyang pagbabalik noong 1983, agad siyang gumawa ng proyekto, isang pelikula na kung tawagin ay The Victim, kung saan hinangaan siya ng husto dahil sa kanyang husay na pagganap. Nasundan pa ito ng iba pang pelikula gaya ng Virgin People, habang 1984 naman nang gawin niya ang pelikulang Naked Island. May 30, 1985 nang ginulantang ni Paloma ang kanyang pamilya sa isang apartment kasama ang kanyang bagong boyfriend noon. Maghahapunan na sana sila nang ipinagbili ni Paloma na hindi muna siya kakain at magpapahinga siya sa kanyang kwarto dahil sobrang pagod daw nito. Hanggang sa kinabukasan nang hindi na ito lumalabas sa kanyang kwarto at kinatok na siya ng kanyang kasintahan at kapatid. Ngunit hindi pa rin sila pinagbuksan ni Paloma nang magdesisyon na ang kanyang kapatid at boyfriend na sirain na lang ang pintuan ng kwarto at dito na nakita ng kanilang mga mata na si Paloma ay nakatali na ang liig at isa ng malamig na bangkay. Sa kanyang pagkamatay ay may diary ito na iniwan at nakita ng mga otoridad. At ayon pa, sobrang depresyon ang dahilan ng kanyang pagpapatiwakal. Lolong din daw ito sa utang. 39 na taon mula nang mamatay si Paloma. Lumutang naman sa publiko ang noon ay kagrupo ni Pipsi Paloma na si Coca-Cola Nicolas. January 2024 nang buhayin ni Nicolas ang isyong ito at ayon pa sa kanya, ang pahayag ni Paloma noon na panggagahasa sa kanya ni Vic Soto, Tito Soto, hindi umano totoo at utos lamang ito ng kanilang manager na si Ray De La Cruz. Wala di umanong panggagahasang nangyari. Ikaw Karadyo Baktas, anong komento mo sa video natin ngayon? Please comment below at kung hindi ka pa subscriber, please subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po.